May lugar ba o bagay sa buhay mo na kapag nakita mo, naaalala mo agad ang isang malaking himala o pagsubok na nalampasan mo? Yung tipong, dito ako unang nagtrabaho. O kaya, dito ako nanalangin noong wala na akong pag-asa. Pero ito ang tanong. Kapag pinagpala ka na ng Diyos, naaalala mo pa ba kung paano kanya dinala sa hirap? Sa Joshua 4, pagkatapos ng makahimalang pagtawid ang buong Israel sa tuyong bahagi ng Ilog Jordan, inutusan ng Diyos si Joshua na pumili ng 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo. Kumuha sila ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan at itinayo ang mga ito sa Gilgal bilang alaala. At sinabi ng Diyos, kapag tinanong ng inyong mga anak kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin niyo sa kanila kung paano pinatuyo ng Panginoon ang Jordan upang makatawid kayo. Hindi lang ito simpleng pagtatayo ng monumento. Sa kultura ng sinaunang Israel, ang mga bato ay nagsisilbing saksi sa ginawa ng Diyos. Mapapansin natin na hindi sinabi ng Diyos, sige, move on na tayo. Tapos na ang himala. Sa halip, gusto niyang maalala ito ng bawat susunod na henerasyon. Bakit? Dahil alam ng Diyos ang isang bagay tungkol sa tao. Mabilis tayong makalimot. Kapag may problema, iyak tayo ng iyak. Kapag sinagot na ang panalangin, minsan nakakalimutan na natin kung gaano tayo umasa sa Kanya. Ang 12 bato ay paalala na ang Diyos na tumulong kahapon ay Siya pa ring Diyos na tutulong bukas. May isa pang mahalagang detalye. Ang himala ay nangyari habang ang kaba ng tipan, simbolo ng presensya ng Diyos, ay nasa gitna ng Jordan. Ibig sabihin, hindi dahil magaling ang Israel. Hindi dahil mahusay si Joshua. Hindi dahil malakas ang kanilang hukbo. Nangyari ang himala dahil kasama nila ang Diyos. At tulad ng pagtawid nila sa dagat na pula noong panahon ni Moises, ipinapakita ng Jordan na hindi nagbabago ang Diyos. Kung naging tapat siya noon, magiging tapat pa rin siya ngayon. May mga batong alaala ka ba sa buhay mo? Hindi literal na bato. Pero mga pangyayaring nagpapatunay na kumilos ang Diyos. Yung pagkakataong wala kang pera pero nag-provide siya. Yung panahon na may sakit ka pero iningatan ka niya. Yung problema na akala mo katapusan na pero nalampasan mo dahil sa Kanya. Huwag mong kalimutan ang mga iyon. Kapag dumating ang susunod na pagsubok, balikan mo ang mga alaala ng katapatan ng Diyos. Dahil ang Diyos na nagdala sa iyo noon ay Siya pa ring Diyos na kasama mo ngayon. At kung may mga anak ka, pamilya, o mga taong nakikinig sa iyo, ikwento mo sa kanila ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang iyong patotoo ay maaaring maging pundasyon ng pananampalataya ng susunod na henerasyon. Kung may isang batong alaala kang maibabahagi ngayon, ano ang isang pagkakataon na malinaw mong nakita ang katapatan ng Diyos sa buhay mo? At naikwento mo na ba ito sa iba? Tayo'y mag-pray. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa iyong katapatan sa aming buhay. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong mabilis naming nakakalimutan ang iyong mga ginawa para sa amin. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang iyong kabutihan at ang mga panahong dinala mo kami sa gitna ng aming mga pagsubok. Bigyan mo kami ng lakas upang maipasa namin sa aming pamilya at sa susunod na henerasyon ang patotoo ng iyong katapatan. At kapag may mga Jordan River kaming haharapin sa buhay, tulungan mo kaming magtiwala na ang Diyos na naging tapat noon ay tapat pa rin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka sa pag-aaral na ito, ay comment mo sa baba. Tapat ang Diyos. At isulat mo rin ang isang himalang ginawa niya sa buhay mo. Like, follow, at share ang page na ito para mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos, isang kabanata sa bawat araw.